Natatandaan niyo pa ba kung gaano kasaya yung Paskong 90s mga kababata? Ewan ko kung ako lang pero nakakamiss kasi yung panahon na nagpapabonggahan pa yung mga kapitbahay nating mayayaman sa dekorasyon nila pang Pasko. Hindi din nagpapahuli yung mga room natin sa eskwelahan na puno ng mga garland at parol na gawa sa colorful foil. Ito din di ba yung panahon na Nobyembre pa lang, kabi-kabila na yung programa sa telebisyon na tungkol sa Pasko. Meron pa ngang mga cartoon TV series at commercial tungkol dito. At syempre, ito din yung panahon na excited pa tayo sa mga matatanggap nating regalo. Kahit ano pa yan, basta wag lang picture frame at saka mug. Syempre, bilang batang 90s, bawat taon merong sikat na laruan yan na pinagdarasal natin na sana yun yung iregalo sa atin ng mga magulang natin. Although sa ngayon meron pa din naman yan katulad ng labubu na usong-uso ngayon. Pero kung kayo yung tatanungin mga kababata, ano nga ba talaga yung pinakamahalaga at yung namimiss nyo sa Paskong 90s? Bago pa nga ako tuluyang magsenti, tara, simulan na natin yung kwento ng kababata nating si Nelson dito sa Batang 90s Horror Stories Radio. Magandang araw o gabi sa mga tagapakinig mo parang RJ. Ilang araw na lang magpapasko na. Ganitong panahon yung nakaugalian namin ng pamilya ko na mamili sa Divisoria. O kaya kahit sa Grand Central lang sa monumento. Syempre, yun kapag ka nakakuha na si tatay ng 13-month pay niya. Tuwang-tuwa ako kasi ako yung namimili sa mga laruang ipanre-regalo ni tatay sa mga inaanak niya. Tapos nun, mamimili naman ako ng gusto ko. Lagi kong pinipili yung usong laruan ng taon na yon. Mga robot o kaya remote control car. Nagpupunta din kami at namamasyal sa mga sikat na atraksyon dati lalo pag Pasko. Katulad ng Star City tsaka Boom na Boom. Grabe, sobrang saya nun. Taon-taon nakasanayan na namin hanggang sa dumating yung time na nagsarado yung pinagtatrabahuhan ni tatay na factory at nawalan siya ng trabaho. Sa murang edad ko nga noon na 10 years old, naramdam ko na din yung naging pagbabago sa buhay namin. Only son kasi ako parang RJ kaya naspoil talaga ako nila nanay at tatay. Kaya nung nawala ng trabaho si tatay, talaga namang naramdaman ko yung pagbabago ng parating na Pasko para sa pamilya namin. Pero kahit ganon, alam kong pinipilit ni tatay at nanay na gawin yung lahat para di ko maramdaman yon. Nagkabit pa din sila ng mga dekorasyon ng taon na yon. Although di kami nakabili ng mga bago okay pa din naman yung kinalabasan. Tinayo din nila nanay yung Christmas tree. Pero sa pagkakataong yun walang mga regalo sa paanan nito. Nakaramdam ako ng lungkot. Lalo pa nga halos ilang linggo na lang Pasko na. Lumipas pa yung ilang araw laging umaalis si tatay para maghanap ng trabaho. O kaya kung anong pwedeng pagkakakitaan. Gabi na siya madalas nakakauwi at pag dumadating nga siya ng bahay nalalaman ko na andyan na siya dahil maririnig ko na yung Christmas light na tumutunog. Bale, dihila kasi yung switch noon na nasa kisame sa harap ng pinto ng bahay. At si tatay lang yung nagbubukas noon nang hindi na tumutungtong sa upuan. Pag narinig ko nga yung Christmas light, nagmamadali akong magbukas ng pinto. Tay, yung uso ngayong laruan, yung Gundam na binubuo. Ang ganda nun, tay. Bilan mo ko nun sa Pasko. Wika ako sa kanya matapos ko magmano at yumakap. Oo nak, pilitin ni tatay yan. Bibilan kita niyan kahit anong mangyari, promise. Salamat po, tay. Tugon ko. Naku tay, wag mo nga pangakuan yan si Nelson, madami pa tayong bayarin Tsaka yung Christmas light, wag mo muna sindihan. Malakas sa kuryente yan Pwede na yung pang design lang. Wika ni nanay. Naku naman nay, minsan lang naman yan Tsaka ako na bahala, gagawan ko ng paraan yan. Bukas, mag-extra ako sa ginagawang building dun kay kumpareng Manuel. Total, may background din naman ako ng pag-electrician. Kahit paano may maihanda tayo sa Noche Buena. Matapos nga yung araw na yun mas late na nakakauwi si tatay. Minsan nga nagugulat ako dahil alas 8 na siya dumarating. Late na din tuloy sumisindi yung Christmas light. Sumapit nga yung Disyembre, mas naging ramdam na yung Pasko. Kabi-kabila na yung tugtog ng mga Christmas song. Pati sa TV meron na ding mga mini-series ng pang Pasko.
Nung araw na yon, nag-meeting na din kami sa eskwelahan tungkol sa mga kung anong pagkain yung dadalhin namin sa gaganapin naming Christmas party. Bale toka-toka kasi yon by group kung sino yung magdadala ng fried chicken, spaghetti, ice cream at kung ano pang pwede. Pinag-usapan din namin kung magkano yung exchange gift at nagbunutan na din kung sino yung reregaluhan namin. Naalala kong tawang-tawa ako dahil nabunot ko yung best friend ko at pinagplanuhan ko nga na regaluhan ko siya ng picture frame na alam kong ayaw na ayaw niya. Umuwi nga ako ng hapon na yon na may ngiti sa muka. Naabutan ko si nanay na nasa kusina. Nagmano lang ako at nang papasok na sana ako sa kwarto, biglang bumukas at tumunog yung Christmas light. Dumungaw ako at naaninag ko sa bintana yung damit ni tatay na kulay green. Nagmamadali akong pumunta sa pinto. Tay, nagbunutan na kami sa exchange gift. Si Itok yung nabunot ko, reregaluhan ko ng picture frame. Natatawa ko pang sabi habang binubuksan yung pinto. Nang mapakunot yung noo ko sa pagtataka dahil wala si tatay. Wala din kahit na sino yung nasa labas. Nagpalinga-linga ako at tinanaw yung kahoy na parang gate namin at nakita kong sarado pa ito. Sumigaw ako sa loob. Nay, binuksan mo ba yung Christmas light? Ha? Ba't ko naman bubuksan Ang liwaliwanag pa. Sayang yung kuryente. Nung narinig ko yung sagot ni nanay, kinilabutan ako. Nagmamadali akong kumuha ng monoblock na upuan para abutin yung switch na dehila para patayin yung Christmas light. Matapos yon, nagmamadali akong nagsarado ng pinto at tumakbo sa kwarto. Inisip ko na may kung anong nagbukas ng Christmas light namin. Baka multo o baka elementong nanggagaya. Nagmamadali akong nagtalokbong ng kumot sa kwarto pero maya-maya pa biglang may kumatok sa pinto. Kinabahan ako pero maya-maya pa sumigaw si nanay. Nelson, buksan mo yung pinto at may ginagawa pa ako rito. Napalunok ako ng laway habang humahakbang palabas sa kwarto. Nang tila marinig ko ang isang pamilyar na boses. Si Ninong Manuel. Nagmamadali akong nagbukas ng pinto at tama nga yung hula ko na si Ninong yun. Napakunot yung noo ko nang makita ko yung itsura niya. Putlang-putla ito at basang-basa sa pawis. Ni hindi na ako nakapagmano dahil sa parang wala siya sa wisyo. Sakto naman na lumabas si nanay galing sa kusina. Lumapit siya sa pinto at mahinang nakipag-usap kay Ninong Manuel. Lumayo ako dahil ayoko namang makichismis. Nang makita ko si nanay, na tila napatakip sa bibig nito. Muntik pa itong mapasigaw pero bigla na lang natumba at nawala ng malay. Nagmamadali kami ni Ninong na ihiniga si nanay sa sopa habang pinapaypayan namin siya. Nakaramdam ako ng di maganda. Alam ko na sa pagkakataong yon, may masamang nangyayari. At tama nga ako. Dahil ibinalita nga ni Ninong Manuel na wala na si tatay. Nasawi siya dahil sa pagkakakuryente habang nagtatrabaho. Isinugod siya sa ospital pero dead on arrival na. Tila tumigil yung mundo ko sa balitang yon. Ilang linggo bago magpasko, nawala si tatay. Lumipas yung isang linggo matapos yung burol ni tatay sa funeral chapel na malapit sa amin. Tsaka lang kami umuwi ni nanay sa bahay. Damang-dama yung katahimikan. Walang tunog ng radyo o kahit TV yung maririnig. Lumipas yung mga araw. Di na muna ako pumasok. Hindi na din ako umattend sa Christmas party. Sobrang lugmok si nanay at alam ko na kailangan niya ako sa tabi niya. Sumapit yung bisperas ng Kapaskuhan. Meron naman kaming pera pero hindi kami nagluto ng kahit ano para sa Noche Buena. Hindi nga din nagluto si nanay ng kahit ano. Inimbitahan naman kami ng mga ilan sa mga kamag-anak namin na doon na lang magpasko. Pero walang tugon si nanay. Walang salita pero naiintindihan ko siya. Ilang minuto bago mag alas 12, tumayo ako para magluto ng instant noodles. Yun lang kasi yung kaya kong iluto noong mga panahon na yon. Naisip ko kasi na hindi pa kumakain si nanay ng buong araw. Hinanap ko siya. Nakita kong nakaupo siya sa sala at nakatingin sa Christmas tree.
Lumapit ako para yakapin siya nang bigla na lang bumukas at tumunog yung Christmas light namin. Nagkatinginan kami. Tumayo ako at nagmamadaling binuksan yung pinto. Pagbukas ko, biglang may tila hangin na pumaikot sa akin. Yung pakiramdam na parang nagkumot ka habang naka-aircon. Maya-maya pa, napasinghap ako nung maaninag ko sa di kalayuan yung isang pamilyar na figura ng isang tao na nakatayo sa kahoy na gate namin. Si tatay. Nakakulay green pa siya. Nasuot niya nung namatay siya. Alam kong nakatingin siya sa akin kahit pa hindi ko maaninag yung mukha niya. Pero sa murang edad ko nga nung panahon na yon, alam ko na hindi na talaga si tatay yon, kundi kaluluwa na lang. Huminga ako ng malalim at pumikit. Pagdilat ko, wala na si tatay. Ni hindi ako umiyak nung gabing yon, parang RJ. Merong kakaibang lakas ng loob yung bumalot sa pagkatao ko. Pumasok ako sa loob pero hindi ko sinarado yung pinto. Hinayaan kong pumasok yung tunog at kutitap ng liwanag galing sa Christmas light na nakabukas sa harap ng bahay namin. Niyakap ko si nanay. Sa unang pagkakataon, mula nang nawala si tatay tila nagkaroon siya ng lakas para yumakap sa akin pabalik. Merry Christmas po, Nay. Merry Christmas din, anak. Sumapit nga yung 12:00 ng gabi at wala man kaming handa. Minabuti kong isaksak yung Christmas light na nakakabit sa Christmas tree namin para man lang magkaroon ng medyo masayang ambience sa sala. Dumukwang ako sa bandang baba ng Christmas tree nang mapansin ko yung 2 kahon na nakabalot panregalo. Inabot ko ito at nang basahin ko yung nakalagay, nalaman kong galing pala kay tatay at regalo ito para sa amin ni nanay. Parehas kaming nabigla at namangha. Hanggang sa mga oras na to, hindi pa din namin alam kung paano nagkaroon ng regalo ron. Imposible kasing matagal na yun doon. Dahil natatandaan ko pa na naglalaro pa ako doon ng tau-tauhan gamit yung mga Christmas elf na nakasabit sa puno. Pero kung ano pa man, alam kong galing yun kay tatay. Gundam na robot kasi yung laman ng regalo ko nung Paskong yun. Tinupad ni tatay yung pangako niya hanggang huli. Bale hanggang dito na lang yung kwento ng kababata nating si Nelson. Sa mga bata kong tagapakinig, sana may napulot kayong aral. Sa bawat araw, hindi lang sa Pasko, hindi regalong material yung pinakamahalaga, hindi pera. At the end of the day, pamilya o yung mga mahal natin sa buhay yung talagang pinakamagandang regalo para sa atin. Hanggang dito na lang. Merry Christmas sa lahat ng Katoliko o Kristiyano nating kababata dyan. Salamat sa pakikinig.